Dinagsa ng iba't ibang investors, mapa lokal man o international, ang kauna-unahang investor conference na isinagawa ng Philippine Stock Exchange. Samantala, naitala naman po ang 6% paglago ng GDP ng bansa simula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si JB Santiago ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Dinagsa ng mahigit 200 foreign at local investors, pati na rin ng mga executives ng malalaking kumpanya ang InvestPH 2025, ang kauna-unahang investor conference ng Philippine Stock Exchange o PSE. Sabi ni PSE Chair Jose Pardo, matibay ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa at patuloy na lumalago ang Gross Domestic Product o GDP o yung kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagagawa ng Pilipinas. Dahil dyan, plano nilang bawasan ang ilang friction cost o bayarin sa stock trading para mas makahikayat ng investors at makipagsabay ng Pilipinas sa ibang bansa sa rehiyon. Mula sa maalab na pagtanggap ng Cavite noong 2022, malayo na ang ating narating sa paglalakbay tungo sa bagong Pilipinas. Sa bayang hinubog ng kasaysayan at pinanday ng kagitingan, patuloy na umuusbong at sumasabay sa pagbabago ang lalawigan ng Cavite. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa sa mga pangunahing programa ay ang pagtitiyak na ang bawat pamilyang Pilipino ay may desenteng tahanan. Sa ilalim ng National Housing Authority, mahigit 30,000 housing units ang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Cavite. Samantala, bilang tugon sa lumalaking pangangailangan sa edukasyon, isinusulong ng administrasyon ang pagtatayo ng mas maraming paaralan at pasilidad para sa mga kabataan sa Cavite at buong Calabarzon. Dahil dito, higit sa 6,000 bagong silid-aralan ang itinatayo sa rehiyon. Sa Imus City, 3 bagong integrated schools ang pinasinayaan upang tugunan ang kakulangan ng silid-aralan. Sa Bacoor City, sinimula na ang pagtatayo ng Bacoor City Science and Technology High School, isang 12 palapag na gusali na may 60 silid-aralan, laboratories, computer centers at library. Upang mapabilis ang biyahe at mapaulad ang ekonomiya ng probinsya, isa sa pinakamalaking proyekto ay ang LRT1 Cavite Extension, ang kauna-unahang railway project na naisakatuparan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa Phase 1, pinasinayaan ang 5 bagong estasyon na nagdadagdag ng 6 na kilometro sa transit line. Inaasahang masisimulan ang huling 2 bahagi ng proyekto sa 2026 at magiging ganap na operasyonal pagsapit ng 2031. Kasabay nito, para sa mas epesyenteng pampublikong transportasyon sa Cavite at karatig probinsya, sinimula na ang konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX, Cavite Segment Cavite-Tagaytay-Batangas Expressway at ang Cavite Bus Rapid Transit System. Patuloy din ang konstruksyon ng Bataan Cavite Interlink Bridge na may habang 32 kilometro. Mula sa kasalukuyang mahigit 5 oras na biyahe, bababa sa 40 minuto na lamang ang travel time sa pagitan ng Cavite at Bataan. Layo nitong palakasin ang kalakalan, pasiglahin ng turismo at paunlarin ang ekonomiya hindi lamang ng 2 lalawigan, kundi pati na rin ng mga karatig buo. Dagdag pa rito, itatayo rin ang Sangley Point International Airport, isang world-class airport at cargo hub na magpapalakas sa turismo at kalakalan. Upang suportahan ang mga magsasaka, pinapalakas ng pamahalaan ang agrikultura. Kabilang dito ang pagtatayo ng 2 solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso bawat isa para sa mas epesyenteng patubig at mas mataas na ani. Kasama rin ang Pangil Pump Irrigation Project na magpapatubig sa 12 ektaryang sakahan sa Amadeo. Samantala, isinasagawa rin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project upang mabawasan ang pagbaha at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya ng lalawigan. Samantala, mahigit 100,000 indigent residents sa Cavite ang nakinabang sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, kung saan libreng serbisyo at ayuda mula sa pamahalaan ang naihatid upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Kasabay nito, inilunsad ang Presidential Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda
na naglaan ng financial aid para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya. Pati na rin ang cash assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng El Nino at oil spill. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng Cavite, tumataas ang kumpiyansa ng multinational companies tulad ng Unilever na mamumuhunan sa lalawigan. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang bumisita sa New Beauty and Wellbeing and Personal Care Factory ng kumpanya na lumikha ng maraming trabaho para sa mga Caviteño. Mula sa pabahay, transportasyon, agrikultura, edukasyon at infrastruktura, ang mga programang ito ay patunay ng matatag na pangako ng bagong Pilipinas. Alfredo Pascual, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, Mayor Feli Jurquino of the Municipality of Compostela, and Mr. Philip Lo and Mr. Michael De Jesus of the Development Bank of the Philippines. Ladies and gentlemen, the President will cut the ribbon in the count of 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, we just witnessed the Steel Asia Compostela Works ribbon cutting ceremony. A round of applause, please, for the President. Together with our friends from Steel Asia, from the DTI, and from our local government unit, along with the Development Bank of the Philippines. Let's give our President a round of applause. Mabuhay ang Presidente. At this juncture, the President will now be touring the Compostela plant, and he will be briefed by Steel Asia's Chairman and CEO, Mr. Benjamin Yao, and Mr. Juancha de los Santos, head of Steel Asia's manufacturing. Again, thank you so much, Mr. President, for joining us at the inauguration of Steel Asia Compostela Works. The press, the buzzer, and with that, this signifies that the Steel Asia Compostela plant is now in operation. Mabuhay ang Steel Asia! More importantly, the buzzer sound stands for Steel Asia's continued commitment to raising the bar in reliability, management, and technology. Steel Asia's Compostela plant is the newest, largest, and most modern steel mill here in Compostela, Cebu, with a production capacity of over 1 million tons of rebar annually. It is the latest addition to Steel Asia's 7